So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po sa Architect Ed. Pag-usapan natin yung tatlo sa pinaka-delikadong mindset ng mga Pilipinong gustong magpatayo ng bahay. At sana wag kang ma-fall sa isa man sa tatlong napaka-delikadong mindset na to. Discuss ko sa inyo. Check this out. So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Number one, ay yung hindi ko na kailangan ang arkitekto. Alam na ni foreman kung anong design ng bahay ko. Ipinapaubaya lahat sa foreman, kahit yung design. Tandaan ninyo, ang isang magaling na foreman ay hindi nagdi-design kasi nagbabasa siya ng design. Yan ang magaling na foreman. Magaling magbasa ng design. Ang design ay trabaho ng arkitekto at ng mga professionals. Ang foreman mag-e-execute. Hindi alam ng foreman ang mga theories. Ano yung mga theories? Space planning, ano yung mga standards ng National Building Code, ng Fire Code of the Philippines, Structural Code of the Philippines, Electrical Code of the Philippines. Hindi niya alam yan. Pero kapag nasa plano yan, alam niya kung paano yan itatayo. Alam niya kung paano i-execute. Yun ang trabaho niya. Kung paano yung nasa plano ay ilagay diyan sa lote mo. Kaya, hindi trabaho ng foreman ang pagdidesign. Kaya, para hindi magkabulilyaso sa space planning, tapos magta-trial and error ka kasi pinaubaya mo lahat sa foreman mo, pagkatapos na maitayo niya yung mga pader, hindi mo magugustuhan, papabakbak mo uli, papaulit mo, at higit sa lahat, hindi safe. Kasi hindi dumaan sa theories, hindi dumaan sa proper engineering at standards ng construction. So, napakadelikado niya, Marami na tayong nakita this past few weeks and months na mga gumuhong mga gusali dahil sa malakas na lindol o kaya nga kahit walang lindol, gumuho, di ba? Kasi lahat pinaubaya kay foreman. Kaya sana huwag kang ma-fall sa napakadelikadong mindset na yan. Kumuha ng arkitekto, kumuha ng professionals. Pangalawa, sa napakadelikadong mindset ng Pilipino na gustong magpatayo ng bahay ay ang kaisipan na basta sementado, matibay. Kaya ang pinakaunang gagawin, bibili na kagad ng materyales, bakal, semento, gravel, sand. Yun na kagad ang gagawin. In relation pa rin ito doon sa naunang nabanggit ko. Dahil walang ang arkitekto, natural, walang civil engineer na na-involve, walang structural engineer na nag-isip. Basta ang mindset niya, kapag ginawa na itong semento, matibay. Nakita nyo ba yung mga gumuhong mga gusali recently? Dahil sa 7.8 na earthquake, nakita nyo ba yung building sa Angeles na gumuho? Yun ay konkreto lahat. Pero nakita naman natin kung paano siya nadurog. Paano sila nadurog na parang pulburon. Di ba? Kasi hindi ko mo semento, hindi ko mo may bakal, matibay na. Kaya kumuha ka rin ng structural designer. Sino ba yung structural designer? Civil engineer. Civil engineer ang magdidisenyo ng structure na ginawa ng arkitekto mo. Dinidesign din kasi niya kung ano ang mix ng konkreto. Class A ba yan? Double A ba yan? Para matiyak na akma yung tibay na kailangan ng bahagi ng bahay na dinidisenyo para sa'yo. Tandaan nyo, yung footing, iba ang tibay niyan, o yung pinakapaan ng bahay nyo, iba ang tibay na disenyo niyan kumpara sa disenyo ng poste, sa tibay ng poste. Iba rin yung design ng tibay ng footing sa design ng slab. Magkakaiba yan. At magkakaiba rin ang paraan para patibayin yan. Kaya hindi ko mo semento matibay. Pangatlo, makakatipid ako basta tipirin ko lahat. Isipin mo,
titipirin lahat. No? Maganda naman yung idea na magtitipid ka. Merong mga bagay na pwede mo namang tipirin. Agree ako dyan, no? Mahalaga yan, yung value engineering, tinatawag. Pero hindi mo titipirin lahat. Example, yung structural, huwag mong titipirin yan. Kung ano yung nakadesign, yun yung gawin mo. Bakit? Yan yung pinaka-muscle, pinaka-skeleton, pinaka-foundation ng lahat ng ilalagay mo sa bahay mo. Huwag mong tipirin yan. Baka sabihin mo, bakit ang lalaki ng bakal? Palitan natin. Bakit 16mm? Gawin natin 12mm yung bakal. Bakit grade 60 yung bakal na ginamit sa foundation? Pwede naman yung grade 33. Nako po, delikado yan. Huwag kang magre-reduce sa structural. Kung anong dinesign ng engineer mo, yan ang gawin mo. Bakit? Yun nga, again, sinabi ko, diyan nakasalalay yung buhay ng bahay mo sa structure. No? So, pwede kang magtipid sa ilang bagay. Example, yung finishing. Pwede kang magtipid sa finishing. May mga products naman kasi na maganda rin, pero hindi kasing mahal ng iba. So, yung mga items na yan, pwede mong tipirin yung mga superficial na components. Pero kung yan yung nasa loob ng pader, yan yung nasa loob ng sahig, yan yung nasa ilalim ng lupa, wag na wag mong titipirin. Example, tinipid mo yung tubo mo. Nakalagay doon sa plano, PPR pipes ang gagamitin. Pero ang ginawa mo, pinalitan mo ng PVC. Yung pala, hindi pala kaya ng pressure ng tubig. Ganong kalakas na pressure sa PVC lang. No? So, pumutok yung tubo mo. Ang ganda-ganda pa naman ng finishing mo dahil ang tinipid mo yung plumbing, tapos ang ginasusan mo ng bonggang-bongga yung finishing. Ganun din, no? Babakbakin mo rin yun eh. Kasi nga, may pumutok na tubo sa loob. So, prioritize, no? Ano yung mga dapat mong pagkagasusan na dinesign para sa pinaka-katawan, pinaka-muscle, pinaka-tibay ng structure mo. Kung yan ang dinesign ng engineer, wag mong babaliwalain yan, sundin mo yan. Kasi, dyan nakasalalay yung safety ng mga titira sa loob ng bahay mo. Ikaw yon, saka yung family mo. Okay. So, dapat, wag mong titipirin yan. Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. At sana i-share mo rin sa iba itong natutunan mo ngayon, no? At marami pa sana ang makasama natin mag-subscribe at mag-follow sa Facebook, sa YouTube. No, ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Ako po si Architect Ed. Bye!